Hello! Hello, good evening, TPJ. Hi, good evening. Sino po sila? Marian po from Parañaque. Marian. Yes, opo. Ganda ng pangalan mo ha, Marian ha. Thank you, Pajak. Pangalan lang naman kasi siyempre maganda ang Marian. Idol ko yun, Papa Jack. Anyway, si Marian ay ilang taon na? 32 years old. 32. Saan ka sa Parañaque? Baka ma-recognize, Papa Jack. Tawag na lang. O, sige. Opo. Basta Parañaque na lang na. Opo. Malapit ka ba sa May Severina 18? Hindi naman po. Malayo yan. Malayo. Okay, sige. Opo. So, ikaw yung Parañaque na malapit sa airport? Yes, opo. Nandyan po sa side na yan. Okay. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Marian? Ma'am of tea, Papa Jack. And ngayon, working as VA. Actually, naka-duty ako on shift. Wait lang, ano ka ba? Headset ka ba? Hindi po, naka-handheld. Pero yung live, inano ko na, minute ko na. Wag ka rin manood, ma'am. Don't watch. Okay. Even the comments. Exit ko po. Kasi maguguluhan ka. I need your full attention here. Hindi ako nanonood, Papa Jack. Naka-exit na siya. Nag-mute kasi para nga hindi sana pangit sa inyo. Okay. Sige. Anong ginagawa mo sa buhay ulit, ma'am? Right now po, VA. VA. Opo, actually naka-shift po ako ngayon habang nanonood ako kanina ng live. Ilang taon ka ng VA, ma'am? Bago lang po, halos 2 months pa lang, Papa Jack. Malaki daw pera dyan, ma'am? Hindi ko pa masyadong ramdam since pa 2 buwan pa lang po. Kaya lang ngayon walang malaking pera, di ba? Dahil sa busanggal ang taas ng gasolina. Ang taas ng gasolina ngayon. Totoo, Papa Jack. Totoo Bala ko po. ang bumili ng motor eh. Magbagsak ka ngayon ng marami para makabili ako motor bukas. Ang mahal talaga. Dati yung 2,000 pesos ko, pag pupunta ako ng Pangasinan, makakabalik na ako ng Maynila noon. Magkakarga man ako, konti na lang. Ngayon, Papa Jack, wala na. 4,000 yung balikan ko kahapon. Kaya nga, sobrang mahal na po. In demand na ang e-bike. Kaya nga eh. Hindi mo na ako pwede mag-e-bike hanggang Pangasinan. Ano ka ba? Siyempre, maglulubat ka, Papa Jack. Baka hindi ka umabot. Kaya nga eh. Anyways, may asawa ka na, Marian? Actually, wala po. Pero meron akong 3 kids. Meron kang? 3 kids. 3 kids. Iba dinig ko. Sorry. Opo. Parang, sorry. Iba yung dinig ko. Ayaw ko sabihin ko ano yung pagkakadinig ko. Ayan, may 3 akong anak, Papa Jack. 3 anak. Oo. Gusto niyo malaman kung ano yung pagkakadinig ko? Ayoko na, Papa Jack. Okay na, wag natin mag-usapan. Baka mabay tayo. May 3 kang anak. Okay, sige. Ilang taon na yung panganay mo? Yung panganay ko po, 13. Actually, kaka-13 niya lang. First year high school. Entering po ng high school. Yung pangalawa? Yung second, mag-7 ngayong taon. Mag-grade 2. Mag-grade 1 po. Nahuli hindi, sakto lang. Opo. Yung bunso? Tapos yung bunso, 2 years old. Baby pa. Same, okay lang magtanong, ma'am. Same father yung 3 yon? Yung panganay po, iba. Okay po. Oo, anak ko po siya nung, nag-aaral. Okay. Mm. Okay, sige po. Ayun, paano pa ako mag-uumpisa pa? Hindi ko alam, kinakabahan ako eh. Parang, ano lang tayo na ka ba? Magkwento, magtropa lang tayo.
sige. Ano 'to, Papa Jack, actually kailangan ko talaga ng kausap, ng kakwentuhan, Mm. ng advice, of course advice. Hindi naman kasi yung problema ko hindi naman siya problema ng masakit sa puso, Mm. problemang puso masasabi ko. Pero ang problema ko po kasi yung eldest ko, naiiyak na ako kaagad, Papa Jack. Okay. Iba yun yung ibang father, 'di ba? Opo. Okay. Mm. Actually, umpisahan ko na lang, Papa Jack, kung paano kami siguro nag-umpisa nung father niya para mas maintindihan niyo. Kasi nung time na nagkakilala kami nung father niya, parang 18 years old ako. Mhm. Yung dad niya, 10 years older sa akin. 28 nung time na yon. Opo, 28. Okay. Nakilala ko siya sa work. Kapatid Ano? siya nung boss ko. Di parang Nung boss time mo. na nag-OJT ako. Parang ganun, somewhat, ganun po. Mm. Ngayon, Di tumagal ikaw tayo. pala pinakamaganda sa mga OJTs noon, ikaw napansin eh. Hindi ko Tapos, alam kapag ayun, tapos isang mm, taon naging mag-boyfriend, girlfriend, ganyan. Though, yung mm, sa kanya talaga nung mother ko nung umpisa. Pero kasi meron akong ugali na parang kapag lalo mong aanuhin, lalo mong ipipilit eh. Parang ganun. ano yung So ngayon, pag? Sorry, naputol. Pag? parang pag lalo po akong sinasakal or pinipigilan, lalo kong pinipilit yung bagay na gusto ko. So pinipigilan ka ng magulang mo noon, pero ikaw gusto mo. Opo, nung time na Ah, yun. So okay. yun, hanggang sa nagsama kami, Mm. tapos ayun, nung nabuo po yung panganay ko, pero bago po siya mabuo, nakita ko na yung mga red flags. Ugali siya na hindi maganda talaga, nananakit tapos medyo, Nananakit. opo, Bago pa kayo possessive, nagkaanak, nananakit na. opo. So, tapos, Possessive siya, ganun. Pero siguro kasi dahil bata ako nung time na yun, madali akong i-manipulate. Parang pag humingi lang siya ng sorry or parang ah, feeling ko pag inaayos niya yung mga bagay, nadadala na po ako kagad. Ganun. mm. Tapos hanggang yun, siya nabuo na yung Gaano katagal kayo may relasyon bago nagkaroon kayo bago ka nagbuntis? almost 2 years din, Papa Jack. Parang ganun. Ano yun? Unplanned yon or? Actually, Papa Jack, unplanned. Kasi nakipaghiwalay na ako. Mm. Ang masaklap nun, parang 1 month na kaming hiwalay. Talagang no contact at all. Tapos, bigla na lang yun, meron na akong, hindi ko pa nararamdaman na buntis ako. Pero feeling ko baka may diferensya ako sa ovaries or something. Mm. Kasi nagpi-bleeding ako. So, ngayon, sabi ko dun sa ate ko, sabi ko parang may bleeding ako ate, parang feeling ko may diferensya yung menstruation ko. Hindi ko kasi ina-expect na buntis ako. Mm. Ngayon, pina-check up ako. Nung time na pina-check up ako lang mag-isa. Sabi kasi nung ate ko, sige, magpa-check up ka, ganyan. Tapos nagpa-check up ako. Nung after nung check up ko, tinanong ako ng ate ko, parang how's your check up, ganyan. Dun ko na inamin kasi nga nalaman ko na lang dun sa check up na buntis na pala ako running 2 months. Ano, hindi mo inamin? Hindi, inamin ko po. Ay, namin mo. Inamin ko kagad, right Okay. away. Mm. Inamin ko kagad. So yun, parang wala nang choice, kinausap na ulit siya. Kasi nga, syempre, siya po yung tatay, di ba? Pinatawag po siya, ganyan. Tapos, nung time na yun, dininay niya pa. Parang dininay. Sa harap, sa harap po ng sa harap ng family ko hindi niya naman dininay na hindi kanya. Parang ang salita, actually dininay, pero ang salita niya kasi hindi siya sure kung sa kanya. Mm. Kasi Parang, nga, parang syempre, parang nakakapikon yun, ano? 1 month. Opo, nakakapikon Mm. talaga. Sumama yung loob ng family ko tapos
parang kinausap siya na hindi na namin siya kailangan, parang mag-usap na lang after kung mga anak, papa-DNA yung bata, ganyan-ganyan. Mm. Tapos siguro nung gabi na yon na-realize niya na hindi pala joke yung yung nangyayari. Parang Okay. gano'n siguro. Nakipag-ayos siya ulit. Tapos inako niya na. Pero kasi parang nung time na yun, Papa Jack, ayun yung pinaka hindi ko makakalimutan eh. Yung nagsalita siya ng gano'n. So, Kumbaga nagsama naiiwan po. sa'yo yung sakit na yun kasi Opo, pinagdudahan ka niya. naiwan sa akin yun, Papa Jack. As Mm. in, naiwan sa akin yun. Hanggang ngayon siguro, yun, isa yun sa mga bitbitin ko. Tapos, eto na, nagsama na kami ulit. Nag-try na kami. Pero Mm. nung buntis po ako, nandito ako sa side ng family ko. Nung malapit na akong manganak, doon naman sa kanya. Ano po, sorry, naputol na po? Nung time na buntis po ako, nandito pa rin ako sa side ng family ko. Okay, okay. Opo, tapos nung malapit na po ako manganak, doon lang ako pumayag ulit na sumama ulit sa kanila, sa bahay nila. Okay. Tapos yun na, Papa Jack, hanggang sa nanganak ako, parang mas lumala yung sitwasyon, mas lumala yung ugali na. Merong time na yung mother niya mismo, tinatanong ako na, anak, tingin mo ba gumagamit siya? Okay. Kasi iba yung ugali talaga. Ngayon, Parang ang ano, no, pero kung babalikan mo ngayon, nagtataka, paano ko natagalan yung hype na yun? Napapagano ka siguro, no? totoo, totoo, Papa Mm. Jack, totoo, hindi ko rin alam. Oo. Tapos, ayun, so, hanggang sa Mm. dami na nang nangyari, Papa Jack, as in, hindi magandang nangyari, nagkabaranggayan, kasi Bakit nga ka namimissipan siya. dahil na yung musical. Opo, merong time na uuwi siya ng lasing, kakalad ka rin kang lumayas ng bahay, gano'n. Lakas na mag-trip niyan, no? Talaga, Papa Jack, sobra. Tapos yun, parang hanggang sa, bago kami maghiwalay, Papa Jack, Mm. 2 months na actually, di ba? Imagine, ang tagal na po nito kasi, pero vivid pa rin sa akin lahat. Actually ngayon, pag naaalala ko, nalalamig pa rin ako eh, kung paano ko talaga siya, nakaya. Ngayon, may mga times na syempre, lumalaban ka na, tapos nagsasalita na ako sa kanya na parang isa lang sa atin, parang kung hindi ako, ikaw yung mamamatay, parang gano'n. Kasi syempre, lalaban ka ng physical, Papa Jack, pinipisikal kayo, di ba? Mm. Ngayon, ang nangyari po, parang bago kami maghiwalay ng tuluyan, 2 months na kami hindi nag-uusap, pero magkasama kami sa loob ng bahay. Okay. Natutulog siya sa sala na, tapos ayun, kaming mag-ina nasa kwarto. Nung time po na yun, nagtrabaho na ako, nag-apply na ako ng trabaho. Mm. So, bihira na talaga kami magkasabay kasi yung time nung work ko nun, may panggabi, may Mm. mid-shift, may morning shift, ganun. So, bihira na po talaga kami magkasabay. Tapos hanggang sa isang araw, wala na, nagising na lang ako. Gusto ko nang bitbitin yung lahat ng gamit ko. Tapos umalis na po, binitbit ko na yung anak ko, binitbit ko na yung mga gamit ko. Wala nang paalam, Papa Jack, kasi hindi na ako bumalik. So, umuwi na lang siya nang wala na kayo. Opo, ganun yung nangyari. So ngayon, nung time na yun, parang ang nangyari, ang nakakausap na lang yung pamilya ko, hindi na ako, para dun sa kailangan ng bata. Hindi na po talaga kasi kami, hanggang ngayon, hindi kami okay mag-usap. Parang, yung mga galit namin sa bawat isa, hindi pa rin namin talaga na ile-let go. Mm. Ngayon, eto, Papa Jack, syempre, 1-year-old pa lang yung baby ko noon, yung panganay ko. Neto lang, yung dagdag ko na lang din po, sa 11 years or
almost 12 years kaming hiwalay. Nag-start siyang mag-abroad parang 2 years ago, parang gano'n, 2 years ago. Pero bago siya mag-abroad, hindi po namin siya inuupiga na magbigay ng certain amount Okay. para dun sa bata. Mhm. Parang kung umabot pa kami sa Bausi, nasabi ko nga kahit 1.5 monthly, okay na sa akin eh. 750, kinsenas katapusan. Basta 1.5 buong Kumbaga maramdaman mo lang na buwan. pinaghahanda mo yung obligasyon sa anak mo. Yes, opo. Ganon, Papa Jack. Mm. Tapos, yun, ito na, nung nakapag-abroad siya, 2 years ago o 3 years ago, parang ganon, Mhm. nag-start na siya mag-support ng 500 weekly. 500 weekly. Opo, weekly. That's Pambaon ng 2,000 a bata. month. Yes, opo. Okay. Pambaon ng bata. If you don't Pero mind me asking, anong bansa po siya? nasa Japan po. May iba siyang anak maliban sa anak nyo? Wala po. Okay. Saan nanggaling yung 500 a week, yung 2,000 a month? Hindi ko alam, Papa Jack. Pero kasi siguro nga, Mm. hindi naman kasi siya inuubiga. So parang feeling niya, yung baon lang yung bata, yung pinakasagot niya. Yung baon sa school ba? Mm. Parang ganun. So 100 per day. Ngayon, syempre parang as a mother, nahihirapan. May mga times na magagalit ka. Teenager na yung anak ko eh, 13 years Tsaka old. Diba? offensive yun ha. Very offensive yun. Actually, Papa Jack, offensive po talaga. Kasi pag hiningan, sasabihin ko sa family ko na pakisabihan siya na baka pwedeng siya yung bumili ng ganito or hati kami sa ganito. Papa Jack, hihingan pa niyan ako ng resibo. My God. O Kaya tapos? talagang, so yun po, parang pero yung mga ganong kwento kasi, yun, yung mga pinagdaanan ko sa kanya at saka nung time na nagsasama kami, kahit nung naghiwalay kami, hindi kasi alam yun ng anak ko. Mm. Siyempre parang ang ano naman po, para ikwento ko sa bata, diba? Mm. At hindi din naman po kami nag-badmouth. Kasi actually, Papa Jack, nung time na hindi pa siya nakakapag-abroad, nahihiram nila, buong family nila. Sila lahat, welcome sa bahay, pumapasok, labas-masok sa bahay ko, sa bahay ng parents ko. Talagang wala po silang naging problema. Hindi po pinagdamot pag gusto pong hiramin ng lola or ng nakakapunta. Mm. Sobrang, kasi na-treasure ko din yung, yung bond na nagkaroon ako sa family niya eh. Wala Okay. rin akong problema sa magulang niya. Kaya hindi ko rin po yun dinamot sa magulang. Okay, anyway, so that's a decade later. Almost a decade later na. Eto na po. So, ito lang. Nung parang last year, nag-umpisa yung problema. Yung bata, syempre, nagiging teenager, nagiging matigas yung ulo. Mm. Ngayon, nagka-problema po ako sa kanya. Parang iba na siya, nagiging maldito na. Tapos nagdadabog-dabog na sa mga lola. Pag nasa opisina ako, wala siyang ibang sinusunod. At saka hindi siya natatakot sa iba, kundi sa akin lang. Hindi ko na maalala kung ano po yung pinaka-eksaktong kinagalit ko nung time na to. Basta pag-uwi ko, kasi parang nagsumbong yung ate ko habang nasa opisina ako. Basta pag-uwi ko, sabi ko sa kanya, ibalot mo yung lahat ng gamit mo. Yung magamit niya sa school, Papa Jack ha. Sabi ko, itapon mo. Kasi hindi ko gets kung bakit ka pa nag-aaral kung hindi ka nakakakuha ng tamang manners. Tapos sobra na kasi ugali. Okay. Mind you, kakapanganak ko lang po nito sa bunso ko. Siya talagang meron ka pang, dumadaan ka pa sa postpartum, talagang mainitin pa yung ulo mo, Papa Jack. Ngayon, umabot kami nun sa DSWD kasi nga inuwi nila yung bata ng probinsya nang walang pasabi. Ng family ng ex mo? Opo. Nung time na yan, yung ex mo nasa Japan? Yes, opo. Okay.
Ngayon, so sabi ko, parang nung time na nalaman ko na inuwi doon, unang linggo, wala pa, okay pa. Nangangamusta pa po ako. Okay, sige kako, first week, walang problema. Second week, okay, nangangamusta pa rin ako, okay. Hanggang sa umabot sa 1 month na, nabalitaan ko na lang, ini-enroll na po doon. Mhm. So yun na yung turning point ko na nagalit na ako. Tapos tinawagan ko na silang lahat na kapag hindi nila inuwi yun, ako ang pupunta doon sa probinsya nila at doon ako magrereklamo. Nung Okay. araw po na yun, inuwi nila. Inuwi nila Binalik yung bata. sa'yo. Yes, opo. Did Pero they, did umabot they, kami did sa, they try to explain themselves to you? wala na silang ano eh, kasi sabi nila, yung bata daw yung natatakot sa akin. Okay. Pero kasi ako, Papa Jack, ang lagi ko kang sinasabi, iba kasi yung ugali. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin, Papa Jack eh. Pero kasi parang ang sama ko namang tao ko pang sasabihin, ang hirap i-explain, Papa Jack. Pero ang dating po kasi sa amin ng family ko, nabe-brainwash yung bata. Mm. Kasi yung bata natututo magsinungaling. Well, let's not go there because that's your assumption. Opo, opo. Okay. So walang Yun. walang Tapos, walang basis 'yan, tama. actually, may basis eh. Ito nga po, Papa Jack. So, Mm. ito na. Kwento ko na. Mm. So, yun. Ilang beses namin siya naaabutan kasi lagi niyang, hindi namin siya pinagbawalan na makausap niya yung father side niya. Ngayon, may mga times na yung ate ko yung nakakaabot sa kanya na nagsusumbong siya, hindi pa siya kumakain. Mhm. So, ngayon, yung father, magpapagrab, magpapa-food panda, pero kumain na siya, Papa Jack. Ganun. Tapos, merong time na ako din yung nakaabot sa kanya. May parang isang beses, parang yung bata dahil na nagiging maldito siya, kasi nabibigay siguro yung lahat ng gusto. Yun ang sabi ng ama eh, in-spoil mo eh, kasalanan mo. Parang ganun. Parang binigay mo yung lahat ng luho eh. Ngayon may Okay. nangyari last year, Papa Jack, na paano ba, kumakain dinner, parang dinner, ganun. So, Mhm. naka-leave ako sa office kasi masama yung pakiramdam ko. So, ngayon, ako yung nakapag-prepare ng dinner nila. Mhm. Yung bata, parang umiiyak siya, yung panganay ko. Kasi yung mga pinsan niya nandito sa nung time na yon. So, sabi ko sa kanya, saglit lang. Sabi ko, uunahin ko lang yung dalawang maliit, Mhm. pakainin. Okay. Ngayon, gustong-gusto niya na kasing kumain. Eh, hindi nga sila magkakasya eh kung sabay-sabay silang lahat ng bata. Kasi nga may ibang bata pa. Mhm. So sabi ko sa kanya, antayin nilang dalawa nung kuya niya, nung napinsan niya, na matapos yung mga mas bata sa kanila. Tapos saka sila kumain. Ngayon, umiiyak na pala siya. Okay. Dahil sa gusto niya na talagang kumain. Baka So gutom na sabi ko, gutom nga kasi. yun, siguro papadyak ganun. Ngayon, nung pinababa ko siya para kumain na siya, so sobrang malaking bata po yung anak ko, Papa Jack. Mm. Malaking bata siya. Tapos ako, payat lang ako, napitit lang ako na babae. Binalda niya ako nung pasandok na siya nung pagkain niya. Na talagang napausog ka sa laki niya. Ganon. So nagulat yung mga tao sa tayo. Ako rin, parang sa gulat ko, nasampal ko siya. Kasi sabi ko, parang hindi na ata tama yung attitude mo, parang gano'n. Mhm. Ngayon, parang siguro following month o week, umuwi yung father. Mm. Natapos na yung usapan doon, Papa Jack. Hindi na nasundan yung bagay na yon. Hindi na nasundan yon. Parang isang beses lang siya nangyari. Tapos, okay na. Kasi parang, ano lang eh, parang ang tingin ko, parang something na kailangan lang ng disiplina. Parang gano'n lang. Isang beses lang na siya nangyari. Hindi na siya naulit. Hindi na rin namin napag-usapan mag-ina. Parang tapos na after nun. Ngayon, nung dumating yung father, nung umuwi, yan, dinalaw, araw-araw siyang nandito. Tapos, bigla na lang, one time, nasa office ako, yung bata, kinukuha na ng
DSWD. Okay. Yung father daw nag-file ng child abuse. Mm. So napauwi ako. Bago ako umuwi, Papa Jack, hindi na sana muna ako lalabas ng opisina ng maaga. Kasi nga sabi ng ate ko, huwag ka na muna umuwi, kami na bala. Sabi niya, parang kalmahan mo muna. Parang ganon. Ngayon, yung spare phone ko, bukod dito sa ginagamit ko ngayon, yung spare phone ko, naka-open doon yung messenger nung bata. Okay. Out of nowhere, biglang nag-iilaw, Papa Jack. Pero hindi ko kasi yun binabasa eh. Dahil nga messenger ngayon eh, may privacy siya doon. Pero ino-open ko, para lang, kasi nga para pag, at least nasa-supervise mo dahil minor eh. Diba? Ngayon, nag-iilaw siya bigla. Tapos nung binuksan ko, doon ko nabasa yung mga messages nung tita na i-record mo, isulat mo sa papel yung mga sinasabi niya. Tinuturuan nila yung bata. Kung ano yung sinasabi nung family ko, kung anong ginagawa nung family ko ngayon, nung pagkatapos dumating doon ng DSWD, ganyan. Well, Kasi hindi parang naman sabi ng bata, wala naman kayo dapat ikatakot kung wala naman kayo ginagawang mali. yes, opo. Pero kasi parang inano nung ate ko na parang ano nangyayari sa'yo? Parang bakit nagpapaganon yung tatay mo? Eh, nandito lang siya, araw-araw siyang nandito. Tapos kinakausap siya ng maayos. Nakakausap ko rin siya ng maayos, Papa Jack. Ayun yung nakakagulat nung time na yun. Nung night before, nung nagpa-DSWD siya, magkausap kami kasi pinapaalam niya yung bata na kung pwede niyang ibakasyon sa kanya. Sabi ko, Okay. walang problema. Pag walang school, sige, ibakasyon mo sa'yo kasi 2 months naman yung vacation ng mga bata dito sa atin. So, isang buwan na nasa Japan, walang problema. Ganun. Talaga maayos po yung usapan namin. So, dinala sa Japan yung bata? Opo. Hindi pa, Papa Jack. Okay. Ngayon, eto na, yun, nung nagpa-DSWD siya, tapos nagharap kami, hindi niya nakuha yung custody ng bata. Ngayon, nung kinakausap ako nung DSWD, kasi nauna silang kausapin dalawa eh. Nauna Okay. silang kausapin, parang one by one kami, ako yung pinaka-last. Tapos meron pang part na tinanong ako ng DSWD na, Mami, totoo ba? 20 pesos lang daw yung binibigay mo sa bata, pang baon everyday. So parang natawa na lang po, Papa Jack, kasi umiiyak na ako sa DSWD. Actually, yung pamilya ko, galit na galit sa kanya habang nung time na nandun kami. Kasi lahat ng kasinungalingan niya narinig. Tapos parang yung ate ko, parang grabe naman kasinungalingan yan. Kasi nahihiram nyo nga yung bata eh, nang wala man lang kahit ano. Actually, yung magulang niya, wala po kaming problema. Ako wala akong problema sa magulang niya. Siya lang talaga. Hindi ko alam kung anong galit niya. Siguro kasi nga, parang may mga galit kami sa isa't isa na hindi na namin na-let go. Okay. Ngayon, nung sabi ko doon sa DSWD nung time na yun, sabi ko, pwede nyo naman makita yung itsura ng bata eh. Mukha bang 20 pesos lang yung pagkain niya everyday. Sabi ko kasi unang-una, yung pinapadala niyang 500 weekly, hindi sa akin yun bumabaksak. Dinidiretso na po yun doon sa bata. Pero yun nga, nakita rin kasi nung DSWD na medyo may inconsistency doon sa mga kwento ng bata. Tapos nakita nila na parang hindi ko na masabi. Basta yung ganun yung nakita nila na hindi maganda yung mga hindi parehas eh. Kumbaga sa titingnan mo siya, hindi tugma sa Okay. sinasabi niya. Ano yun? So Ano okay yung, na patag. what exactly did you mean when you said hindi tugma? Ang salita kasi nung DSWD, parang ang dating daw po kasi parang yung bata, namamanipulan niya yung tatay niya. So, pag
gagawa siya ng salita na, okay, hindi ako pinakain dito, oo, hindi ako So, pinabaon dito. you're telling me na ano na yung bata ang gumagawa ng kwento Opo, at yung opo. family na ex mo ay nagre-react lang sa kwento ng bata, which Yes, apparently to you, according to your story, yung bata ay gumagawa lang ng kwento. Tama? yes, Okay. opo. Naintindihan ko pa naman. Yung mga nanonood Oo. dyan ngayon ha, makinig kayo mabuti, mayroon tayong exam mamaya. Tumigil. Tapos, okay. Ayun, gano'n, Papa Jack. So, eto na, parang natapos na 'yun. Okay, parang sige, nagkapatawaran. Kasi sobrang bait po ng family ko, eh, sobrang bait. As in wala naman talaga silang masasabi. Siya talaga wala siya lalong masasabi kasi talagang tinanggap po siya kahit anong nagawa niya. So, okay, natapos na kami do'n. Eto na, nung December, ah, bago mag-Christmas, papasok ako ng banyo, maliligo sana ako. Narinig ko na naman yung bata. Nasa kwarto siya, naka-open kasi yung pintuan. Narinig ko siya. Actually, everyday niyang ka-video call yung family ng tatay niya. Nag-video call sila, group video call, something ganun. Narinig ko siya na ay wala daw siyang kain. Pero napaka-imposible kasi papatak yung kanin, yung pagkain, nasa lamesa. So nag-ano na naman siya na hindi pa siya pinapakain daw. Sa inis ko, umakyat ako. Sabi ko, ano na naman yung sinasabi mo? Sabi ko dun sa bata. Tapos binaba niya yung video call. Binababa ko siya. Sabi ko, diba, ito yung pagkain. Kakain ka na lang. Sabi ko, kakain ka na lang. Parang ganyan-ganyan. Sabi ko, masarap pa sa pakiramdam mo na sinisiraan mo yung nanay mo. Parang sa kagustuhan mo na magbigay ng side ng tatay mo yung gusto mo. Parang ganun. Tapos sabi ko sa kanya, umuwi ka sa kabila, doon nga sa mother ko. Kasi magkalapit lang po kami ng bahay, eh. Parang talagang ano lang, siguro mga 2 blocks away lang. Sabi ko, doon ka na muna mag-dinner. Para lang hindi na ako makapagsalita ng hindi pa maganda. Para maiiwas ko lang yung galit ko sa kanya. Hello Okay. po. Nandito lang. Bakit nawala pa Nandito pa? lang kami lahat. Huwag mo kami Tapos intindihin. O ayun, tapos, hindi ko na inintindi, Papa Jack, na lumabas siya ng bahay. Kasi iniisip ko, Mm. nandun lang sa mother ko, eh. Mm. Kinabukasan, 5 AM, nag-message yung yung mother ko na, "Andiyan ba si ano, hindi andito ba daw yung anak ko? Kasi nga Mm. may pasok ng umaga." Sabi ko, Mm. "Andiyan, inauwi ko diyan kagabi, sabi ko diyan maghapunan." Eh, wala daw. Naku. So sabi ko, okay, alam ko na, Papa Jack, na tumakbo to doon sa kapatid ng father. Kasi Malapit lang. parang, opo, parang isang barangay lang, eh. Mm. Ngayon, pinuntahan po nung ate ko kasi nga sabi ko, hindi ko na kayang humarap sa kanila, eh. Sa lahat ng ginawa nung ama, parang ayoko nang makipag-usap, Papa Jack. Mm. Kasi baka ayoko nang maging masamang tao. Baka makapagsalita ako ng hindi maganda, sa akin babalik kasi. Mm. Yun yung iniiwasan ko. Oo. Ngayon, Mm. ngayon yung ate ko po yung pumunta. Kinausap yung tsuhin kasi yung bata ayaw makipag-usap, ayaw humarap. Ngayon Mm. sabi ng tsuhin, pinalayas ko daw. From bahay daw namin ng mother ko, papunta sa bahay niya, naglakad lang daw yung bata. Sabi ko, napaka-imposible, te. Sabi ko, kasi yung wallet, dala-dala niya. Sabi ko, yung allowance niya, kakaabot ko lang sa kanya ng 1,000 plus, tapos yung pera pa ng tatay niya. So may pera siyang 1,000 plus. Bakit siya maglalakad? At unang-una dito sa loob ng bahay, kasi nga malaki siyang bata, mataba siya. Napakatamad niyan kumilos. Hindi nga yan tumatayo ng kamay. Nagsa-cellphone nga lang maghapon, eh. Nag-ML nga lang maghapon, eh. Maglalakad pa. Mm. Ngayon, alam ng ate ko na nagsisinungaling po. So parang ang sama ng loob ko talaga, Papa Jack, na bakit gumawa pa rin siya ng kwento na yun, na pinalayas ko siya. Kahit hindi ko siya pinalayas, wala akong term na lumayas ka. Umuwi kasama mo. Wala akong ganun, eh. Kasi ang salita ko sa kanya nung gabi na yun, umuwi ka sa kabila, doon ka muna kumain ng hapunan.
So, yan, Christmas came, New Year, nagkaroon kami ng family outing ng after New Year. Hindi siya sumasama kahit lahat sinusuyo siya. Tapos, netong mga nakaraang Ikaw, hindi linggo, mo sinusuyo. hindi ko po siya pinupuntahan talaga. Hindi ko Bakit? siya talaga pinupuntahan, Papa Jack. Kasi nga ayoko makita yung side ng family. Hindi mo kinakausap yung anak mo, gano'n? Walang way, Papa Jack, kasi yung cellphone niya, iniwan niya na naka-charge. So, walang means para matawagan. So, ngayon, ang inaasahan ko, yung lola kapag lumuwas ng galing probinsya. Kasi, nagkakaintindihan po kasi kami ng lola. Mabait talaga yung ex-mother-in-law, Papa Jack. Sobrang bait naman nun. Wala naman ako masasabi. Kahit sabihin pa natin na konsintihin niya yung anak niya. Kasi ganun anak niya yun. Naiintindihan ko. Kahit pa anak niya yun. Pero kung pagdating sa pagiging nanay, talagang nagkakaintindihan kaming dalawa. Ngayon, neto, nung mga nakaraang linggo, uwi na yung bata. Pero doon po sa bahay ng mother ko. So, pag nandun kami, nitong dalawang bata kong anak, pag mag-grocery, pag bibili sa labas, bibili ng pagkain, inaaya ko siya. O, tawagin mo si kuya mo. O, sama ka sa amin. Bibili, mag-grocery, ganyan. Hindi siya sumasama pa rin. So, parang okay, kung talagang gusto mo ng time para sa sarili mo, parang kung talagang tingin mo, masamang ina ako dahil yan ang feeling kong nararamdaman niya na hindi niya. Tapos Papa Jack pala, idagdag ko, nung gabi na sinabi ko sa kanya na umuwi siya sa mga mama ko, kaya sumama ang loob ko nun. Kasi tinatanong ko siya, di ba, na parang maganda ba magkaan ba sa loob mo na sinisiraan mo yung magulang mo, ganyan, para makuha yung gusto mo. Tapos tinatanong ko siya, ano bang ginawa ko para sa'yo? Sabi ko, kasi bago ako dumating doon sa point na umuwi siya, pauwiin ko siya sa nanay ko, tinatanong ko siya, kinakausap ko siya ng mahinahon, Papa Jack, na anong ginawa ko sa'yo para magkaganyan ka? Sabi ko siya, ano bang pagkakamali ni Mami? Sabi ko, bakit nagkakaganyan ka? Ngayon, sabi ko sa kanya, yung hirap ko ng ilang taon, sabi ko, hindi mo ba nakikita? Sinagot niya ako, Papa Jack, ng hindi. Tinanong ko siya, anong nabigay ko sa'yo? Anong nabigay ko sa'yo sa loob ng 11 years? Sabi ko sa kanya. Sagot niya sa akin, Papa Jack, wala. Papa niya lang daw lahat. Sabi ko sa kanya, wala. Sabi ko, yung 11 years na yon, ako lahat. Sabi ko sa kanya, hindi. Sabi ko, tas inaano ko sa kanya na, hindi mo nga alam kung ano yung pinagdaanan, parang ganyan. Pero hindi na kasi para i-open. Bata pa kasi, di ba? Ayoko ipuyot yung utak. Pero kasi ilang beses na yung nahuhuli namin sila, nahuhuli sa chat na tinuturuan yung bata, ng kung ano yung sasabihin, kung ano yung gagawin. Pero pinakalampas ko kasi na ayoko nang magalit Papa Jack. Parang ang dahilan ko ilang taon na tayong hiwalay Doon sa ilang taon na yon, ilang beses naman siya nag-try, Papa Jack Wala nga siyang respeto kahit meron akong kinakasama na Inaaya niya kami yung mga anak ko. Ano inaaya niya, Mag? Naputol yun, Mag? Inaaya niya ako magsimba. Makal. Apo, Papa Jack. Magsimba pala. Kala ko sa kaniyayaya. Naaya na akong umuwi sa kanila sa probinsya. Keso birthday nung tatay na, birthday nung nanay na, kahit daw isama ko yung 2 kids. Parang pag nandito yung kasama ko, wala naman. Parang nakikita ko kasi sa kanya, yung, alam mo yung fish na re-reject. Ganun yung galit niya. Parang ayaw niya talaga. Ito lang, nung mga nakaraan, nung bata, Papa Jack. Tapos, nung isang gabi,
Pero yung bata do'n pa rin umuuwi sa tiyoy niya. Mm. Nagpupunta lang everyday, every after school, after classes, nandun sa bahay ng mother ko. Eh, nung isang gabi, sabi Mm. nung anak kong pangalawa habang nagdi-dinner kami, "Ma," sabi niya, "Ma'am, si kuya unang na daw mag-aaral sa lola niya." Mm. Pumasok lang ako sa banyo, umiyak na lang. Kasi parang December, finish ng December, nag-aano mag-reach out sa kanila. Wala po kasing nakikipag-usap. Kami pa yung pumupunta sa kanila. Kami kapag may kailangan sila sa kahit nung bata, kapag gusto nilang hiramin dati, nakakapunta sila, nakakalabas-masok sila sa bahay namin. Ngayon hindi ako humipo. Tapos neto, 'yan kahapon birthday niya, pinuntahan pa rin ng family ko kasi nga tulog ako maghapon dahil 8:00 po ang out ko, ang log out ko sa shift. So tulog ako maghapon, nandun yung mga kapatid niya, yung mga pinsan niya, saka yung ate ko pumunta dun para i-celebrate yung birthday niya. Mm. Ngayon, itong gabi lang po, sobrang fresh lang, dumating yung lola. Pumunta Mm. sa'kin kaagad, Mm. nag-explain naman siya. Sabi niya, "Anak, pasensya ka na kasi," sabi niya, "simula nung December hindi pa ako nakakaluwas." Sabi niya, "Kaya ngayon lang kita pinuntahan para makausap," ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, "Ma," explain ko sa kanya, sabi ko, "Ma, alam mo naman yung lahat ng pinagdaanan ko sa anak mo." Sabi ko, pero sabi ko yung ganyan na parang yung pati yung bata nadadamay, tapos nabi-brainwash, nakukuha yung ugali nung ama. Yung lola po very, very open. Sabi niya, "Pagpasensyahan mo na." Sabi niya, "Alam ko naman lahat yan, anak ko yan eh." Ganyan, ganyan. Pero wala siyang magawa kasi siya nga po mismo takot sa mga anak niya. Umiiyak na lang din siya sa'kin. Ako naiyak na lang din ako, Papa Jack, kasi sabi ko nga hindi ko alam, sabi ko, "Bakit gano'n?" Sabi ko, "Ako yung nanay, ako yung nagdala." Sabi ko, dapat nga ayun yung iwasan ng mga anak na mapasama yung loob ng magulang nila." Mm. Pero siya sobrang tigas niya na para sa 13 years old. Mm. Talagang never kang nakarinig ng, "Sorry mommy, sorry kahit ano." Wala po, Papa Jack, magdadabog pa. Parang hindi ko alam anong mali ko sa pagiging nanay ko na tiniis ko lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat nung sa lahat nung naranasan ko sa tatay niya. Kung ikukuwento ko lang baka tawanan ako ng lahat ng nakikinig sa'kin, lahat ng makakarinig na sobrang tanga mo, sobrang gaga mo para gawin mo lahat yon, parang para tanggapin mo lahat yon hanggang sa naghiwalay kayo, tinanggap mo pa rin yung mga pinaggagawa sa'yo, yung mga pinagsasasalita sa'yo. Tapos ito ngayon parang sobrang hindi na po ako natapos, yun yung sakit, Papa Jack. Hindi ko alam kung ano ba yung dapat kong tanong. Parang ang gusto ko lang talaga mailabas lahat kasi nga since nasa loob lang ako ng bahay, wala akong nakakausap, gusto kong i-process yung lahat ng emosyon kasi hindi ko siya naiiyak ng tama. Okey ka lang? Okey lang naman po, Papa Jack, parang ang pikit-pikit lang kasi parang bakit gano'n? Parang 'pag yung mga tatay, 'pag tatay ka, 'pag nabigay mo yung gusto nung anak mo, ang galing mo ng magulang, pero parang 'pag nanay ka, kahit anong gawin mo, 'pag nagkamali ka ng isang beses, mapagalitan mo sila, masama ka ng ina. Ang bigat-bigat sa'kin, Papa Jack, kasi anak ko yun, panganay ko yun. Tapos lumalayo na yung loob niya. Hindi ko alam kung paano ko, kasi siguro sabi ko nga po dun sa lola niya,
yung tigas ng loob ng apo niyo dahil galit siya or nagtatampo siya sa akin. Pero yung tigas ng loob ko dahil sa pinagdaanan ko sa lahat ng taon na nangyari sa akin, kaya matigas yung loob ko. Kaya ayokong ako yung magmakaawa sa anak ko na bumalik. Pero ang sakit-sakit, hindi ko po kaya na magkakaiwalay silang magkakapatid. Kasi yun lang naman yung lagi ko sinasabi sa kanya kahit noon pa, kahit nung nagkakaproblema kami, kakakasuhan kami ng legal. Lagi ko sinasabi sa kanya na sa akin lang gusto ko magkakasama kayo hanggang paglaki nyo. Kahit kayong tatlo lang magkakapatid. Yun lang, no? Asa ka ba ngayon? Ako po, nasa bahay po. Paranaque. Opo. Okay. Anong tanong mo sa akin, Marian? Papasok, hindi ko alam kung ano dapat kong itanong. Parang, siguro, anong tama akong gawin bilang nanay, bilang tao? Kailangan ko po bang ibaba yung sarili ko na kausapin yung ama o yung anak ko na bumalik kasi sa inyong gusto ko para umuwi ka na. Ano ang gusto mong tanong sa akin? Mas mama akong ina, papasak. Well, your question is, okay, ganito. How do you want me to talk to you? Do you want me to talk to you and sympathize with you, or you want me to be honest with you? Gusto ko po maging honest kayo kung paano Okay. niyo po kausapin lahat. Depende. Pag si gandang kara kausap ko, malambing ako doon. So, 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 so depende, ha? Oh, so, pinapatawa lang kita, ha? Thank you, papasak. Ay, nako. You want me to be honest with you? Yes po. Okay. Pag tinanong mo kasi ako ng masama ba akong ina, yun yung tanong mo, di ba? Opo. Okay. That question is a very manipulative question. Mhm. Kasi that's a trap eh. Trap question yan eh. If I answer you and I tell you, oh, masama kang ina, magiging mali ako. Kahit sinong tanongin mo, pag yan ang premise ng tanungan natin, it's a very manipulative question. No? I think that's not the question. It's not about yung pagiging masamang ina eh. But it's about managing yung dynamics of being a single mom and having another 2 kids with a different father. Kasi hindi na pag-usapan yung part na yan. And you have to look at it from the perspective of your son, yung panganay mo. Opo. Okay, now. Hindi mo nababanggit to pero gusto kong malaman tong part na to. Your son knows na yung tatay ng 2 kapatid niya, hindi niya tatay. Tama? Opo. And your eldest will always depend on you for attention na dapat nakukuha niya sa isang tatay at nanay. You're the closest parent he's ever had. At pag every time mararamdaman niya hindi ka niya kakampi, ano man ang merong atensyon na kayang ibigay ng another party, he'll gladly take it. Kasi refuge niya yun eh. Opo. At feeling ko doon ka nagkulang. Sa part na yan. Halimbawa,
Sinabihan mo yung Opo. batang doon ka muna mag-dinner sa kabilang bahay. Tama? Opo. You made your son feel as if eating a meal inside your house is a mere privilege para sa kanya. Parang hindi niya karapatan yun. Ba't mo siya palalayasin sa oras ng dinner? Bakit hindi niya pwedeng matikman yung pagkain na makakain ng dalawang kapatid niya? Tama naman po. Tapos pag sinabi niyang pinalayas mo siya, magde-defend ka na, hindi ko siya pinalayas. Ang salita ko lang po ay doon siya, no, pinalayas mo siya. As a matter of fact, you've only discovered na wala siya sa bahay ng kamag-anak mo, kinabukasan na. That's how much you did not pay attention to him. Opo. Pinalis mo siya eh. Kinabukasan mo na siya inintindi. So iniisip ko ngayon, anong meron magdamag? Natulog ka, okay ka, hindi mo naisip. Asa kayo yung panganay kong anak? Opo. Kawawa, actually, if anything, naawa ko sa bata. Alam mo ba, I was trying to take to take a mental note sa bilang ng pagkakataon na binanggit mo siya na yung bata na para bang hindi mo anak ang pinag-uusapan natin. Iniiwasan ko po kasi mabanggit yung pangalan, Papa Jack. Well, siguro maybe I could be wrong pero sa part parang Opo. it's as if it's another person. Para bang a distant relative ang pinag-uusapan natin. Sorry po. Hindi, walang kasalanan sa akin. Sinasabi ko lang, no, it paints a different picture. Opo. Nakikipagpaligsahan ka sa bata. Mm. Look, hindi totoo na may sama ng loob yung bata nang wala siyang basihan. Sabihin natin very petty yun. Very petty yun. But there's a I think there's a glaring discrepancy of how you make him feel and how you make the other two kids na meron kayo ng asawa mo feel. At nararamdaman ng bata yun. Actually, Papa Jack, wala na po kami nung kinakasama ko. Almost 3 years na. Buntis pa lang po ako doon sa bunso ko. So, kaming 4 lang po talaga mag-iina ng dito. O di lalo pa yan. Ang atensyon mo nasa 2 maliliit. Alam mo, Marian, ayokong questionin Opo. yung pagiging nanay mo. Kasi ang tanong mo kanina sa akin, kung masama ba ako nanay? Of course not. Tinawid mo to eh. On your own, itinawid mo to eh. Siguro masamang tao lang ang pwedeng magsabi sa'yo, oh, masama kang tao, Marian. Of course not. But then again, by asking that question, you are trying to masquerade yung mga bagay na mali. Mga bagay na maling nangyari. Halimbawa, huwag ka magagalit sa akin na, Opo. anong pinaglalaban mo? Bakit di mo nalang bigay yung bata sa tatay niya? Actually, Papa Jack, netong huli, ayun na po yung ano ko, yung sinabi ko. Hindi. Yun na yung, Hindi yun kasi nga, as of today, nasa iyo pa yung bata. Tama? wala po, nasa kanila na po. Simula nasa- nung December, opo. No. Kanina rin, nung kinausap ko yung lola, nung dumating sila, sabi ko, ma, kung gusto niya doon mag-aaral, ibibigay ko na sa kanya. Kung yun yung makakagaan sa loob niya. Tinan mo to ha. Ibibigay ko sa Kanina kanya. nabanggit mo to kanina, di ba? Opo. Pupuntahan niyo yung bahay ng nanay mo, nandun yung anak mong panganay. Aayain mo siya. Tawagin mo yung kuya mo para, bumili tayo ng, tama ba yung kwento mo? Opo. Tama. Ikaw yung nanay, ba't kailangan iba tumawag sa anak mo? Hindi, tinatawag ko po siya. Bukod ang kwento ko po, parang tawagin mo si kuya mo, sumama siya. Tapos tinatawag ko rin siya, kasi bibili tayo ng ano. Kasi parang, pag hindi po siya sumagot sa akin, tawagin. I'm sorry. I'm sorry, Marian, but Opo. hindi ko alam. Kasi anak mo to eh. Alam mo, if anything, ang hirap talaga magpaya pag parenting style. No? Wala sa amin ang pwede magsabi sa'yo mali ang pagiging nanay mo. Opo. Kasi nagawa mo to na maayos eh. Kaya yung mga nagmamagaling sa comment section na mali ang pagiging nanay mo, hindi nila alam ang they don't know exactly what they're saying. Kasi ikaw yung nanay eh. Opo. Wala kami sa lugar to tell you na mali ang pagiging nanay mo.
Because you did this. Tatlo yan eh. Galing-galing mo nga eh. Opo. If anything, I'm just trying to figure out kung anong pinanggagalingan ng bata. How did it end? How did you guys end up treating each other the way you're treating each other now? Ano lang po, parang simple goodbyes lang kanina nung nagpaalam na sila ng lola niya. Hindi yan. Mamaya tayo dyan. Ang tinatanong ko, paano nauwi sa ganito kalala yung relasyon yung magnanay? You being 32 and your son being 2 decades younger than you. Ako, ang tingin ko Papa Jack, kasi nga, nung mga una, nilalaban ko siya. So feeling niya, kasi gusto niya sumama sa tatay niya. Pero ako parang, hindi ayoko talaga nung una Papa Jack, parang hindi ko kaya. Kasi nga gusto ko magkakasama sila magkakapatid. Pero nung lumaya siya nung December, hinayaan ko na nga. Yun na lang din po yung sinabi ko nga sa family ko na kung ano yung gusto niya, pabayaan natin. Kasi parang akin, after all, at the end of the day, kung may isip niyang may pamilya siya, may nanay siya, siguro naman, babalikan niya ako pag nakita niya yung kapag naalala niya yung mga nagawa ko para sa kanya. Well, Kasi sana. nasabi niya, Pero sana. Alam mo, Marian, sana. Pero yung mga ganyang linya natin, yung ano yung tatanungin mo yung bata, ano ba yung tinanong mo kanina, yung ano ba nagawa, nabigay siya ni mama, tama? opo, tama. Those are unwarranted questions. Ba't mo tatanungin sa bata yun? Para mo sinasampal sa kanya na yung tatay ko nga for many years wala eh, tas ikaw kailangan mo ipamukha sa akin na ginawa mo yan for me. I mean, those are very I'm sorry, but those are very irresponsible approaches to your son. Hindi naman niya ginusto maghiwalay kayo mag-asawa. Tama naman po. Hindi mo para tanungin sa kanya. Hindi mo para ipamukha sa kanya na, ito yung nagawa ko para sa iyo ha. I mean, you shouldn't have given that burden to him. Because that's not fair to him. Look, there's no way tonight I'm telling you that your parenting is not okay. Opo. You're a single mom. Kinaguyod mo yan eh. Diba? Parehas mo, nalulungkot ako para sa inyong magnanay. Now, do you want my advice? Yes po, Papa Okay. Jack. Your son is pa-teenager na, di ba? Opo, teenager. I cannot word it out more properly, pero sasabihin ko na lang siya sa paraan na kaya kong sabihin. Huwag ka na makipagpaligsahan sa kanya. Tanggalin mo na muna sa sarili mo yung sumasama loob mo pag alam mo, di ka pinansin. Mag-reach out ka consistently. Huwag ka nang, di ba, bilang nanay, I mean, wala tayo sa lugar na makipagtampuhan sa anak natin eh. Opo. Di ba? One day he will realize, one day he was going to miss you. Look, your son does not have the kind of comprehension that you have. Di ba? Iba yung comprehension mo, iba yung bata. Huwag kang makipagpaligsahan doon. Magkaibang level kayo. I know this is painful for you kasi gusto mo. Ramdam ko yun eh, pag kada babanggitin mo na gusto ko magkakasama silang tatlo. Opo. I like that. Ako, I'm rooting for you. Sana mangyari yun. Sana matupad mo yun. Sana maging magkakasama sila no matter what. Tama na. Opo. Hindi, alam mo, Marian, it will take a while maybe bago ma-patch up yung relasyon nyo. But if there's any failure na nanggaling sa'yo, alam mo kung ano yun? Ano po? You failed to read the signs. Na papalayo na yung loob ng anak mo. It just so happened kasi na maybe you were too busy working. Single mom ka eh. Ang hirap din ng kalagayan mo.
At yan ay hindi pa niya nakikita ngayon. Kung paano mo tinaguyod yung pamilya mo. At hindi mo para tanungin sa kanya yan. Hindi mo ba nakita kung ano binigyan ni mama sa'yo? Hindi fair yun sa bata. Kasi i-maintain mo na lang muna siguro yung communication ninyo. Kung nasa poder na siya ng ex mo, you have to build yung at least a good relationship with them. So you can always have an access sa anak mo. I don't have much for you. Other than, wala akong sagot sa tinanong mo kanina na masama ba ako nanay? That's a very unfair question. Ba't ka umiiyak? Hindi ko rin alam, Papa Jack. Siguro kasi ang tagal ko rin tiningin. Parang ngayon ko na lang siya ulit naiiyak. Do you miss your son? Yes. Oh, that's the first question. Second question, alam ba niyang ganyan mo siya na may miss? Hindi po. Exactly. See? Nakita mo yung communication gap sa part na yan. You miss him but hindi niya alam. Yun siguro yung pagkakamali ko, Papa Jack, na. Kasi yung sobrang tapang mo, napupunta na sa mali. So, ayaw mo pakita yung kahinaan mo. Well, Marian, by saying what you said, you're trying to make it complicated again. Yung mga pinag-isapan, pinapahirapan mo yung usapan natin. Sobrang tapang mo. Ano na naman yan, Marian? Hindi, yun po yung ayokong ipakita sa mga bata. Ayokong ipakita sa kanya. Hindi naman yun ang point eh. Diba? It's... Ano nagawa sa nun by doing that? Wala po. What good did that serve you? Wala, diba? So, tigilan mo na yan. So, if there's any advice that would come from me tonight, simple lang. Well, the way you told me that you miss your son, tell him. Opo. Tell your son. Remind him every day. Tell him that probably he made the right decision to live with the side of father niya. Sa puntong ito, you cannot afford to make him feel bad of those innocent decisions that he made. Did I make sense? Yes po. Thank you, Papa Jack. You miss him, tell him. It shouldn't be difficult. Diba? Opo. Ka nakikipagpaligsahan sa anak mo. Anak mo yan. Diba? One day, Marian. Because tonight, it will be futile for the two of us to assume ba't nangyari to. Ano? You might have an idea kung bakit nangyari to. I will not squeeze it out from you. But one day, you're going to learn exactly how and where did it go wrong. And that will only come from your son. Not from me, not from your assumptions, not from the grandmother, both sides. That will only come from your son. Tama? Opo. Mm-mm. Tama siguro, Papa Jack, kasi ngayon na-realize ko rin, tama po yung sinabi nyo na hindi ko nga nakita na lumalayo na yung loob sa akin. Siguro nga, sobra akong naging busy, sobra akong na-focus sa work.
Maybe. Single mom ka eh. I mean, we cannot fault you sa part na yan. Ulitin ko, we cannot fault you sa part na yan. Kasi pag pinabalikan ko, oo nga, totoo nga, Papa Jack, na parang hindi ko nga nakita siguro noong mga panahon na yan. Mainit yung ulo ko, ang dami kong trabaho, tapos sa kanila ko naipupunton kapag kinakausap ako. Nawalan kami ng simula nung kami na lang apat, nawalan na kami ng banding apat. Hindi katulad dati na kahit papano nung magkakasama pa kami nung tatay nung dalawang bata, meron din siyang father figure kahit papano na parang okay pa naman kami nun. Lumalabas kami, linggo-linggo. Pero nung ako na nga lang mag-isa yung kasama nila, nawala na nga lahat. Siguro hindi ko rin po talaga nakita. Oh well. Sa pa yan, siguro part din nun, broken-hearted ka. You're going through a lot. I understand that. Opo. Diba? Hindi mo binabanggit to pero, by the looks of it, you have so much on your plate. So again, we cannot fault you if you've been so tough. Maybe it's just that your eldest is not that appreciative. Hindi siya ganun ka-appreciative of your treatment. One day this will, diba, things will come into terms. For now, I have a simple request sa'yo. I asked you kanina, do you miss your son? Sabi mo, yes. That's more than enough. Tell him that. Tell him that. Gagawin ko, Papa Jack. Buryong na buryong. Wala. 3 years na hiwalay ng ex mo. Opo. Wala kang jowa ngayon. Wala. Gano'ng katagal na? Pagti 3 years na po. Oh, hindi yan. Yan, nakakilit na ulo yan. Di ba? Iinit talaga ulo mo dyan. Siyempre, naku, yung init na yan talaga. Pag may buntos. Natawa ka, no? Thank you, Papa Jack. Ay, nako. Thank you po. Well, again, we are not supposed to fault you for being so focused, di ba? Raising your kids. Kataon lang na, bata eh. Iba na mga bata ngayon. Opo. So, yun. Maintain mo lang communication line yung magnanay, ha? Yes po. Thank you so much, Papa Jack. May gusto kong sabihin sa anak mo, baka marinig niya to. Nakwento mo lang, tigas ng ulo niya. Ay, Go ahead. hindi naman siguro siya makikinig. Kasi hindi mo siya pala Facebook or Papa Jack. Ay, naku, sikat na ako lately. Tandaan mo yan. Papa Jack, matagal ka ng sikat. 13 years old. Binastos talaga ako eh. No? Sige. Wala ka mensahe sa anak mo? Meron po. Pero paano ko babanggit? Kasi baka mabanggit yung pangalan. Hindi na, anak. Kuya. Yun lang. Kuya. Mahal na mahal ka ni Mami. Saka, kiss ka na namin. Kiss ka na ng dalawang kapatid mo. Wala. Kasi sanay kami nakasama ka. Yun lang. Sana, kung gusto mong bumalik, maisip mo na open pa rin lagi yung bahay para sa'yo. Hindi naman ako galit. Saktan lang si Mami. Pero hindi ako magagalit sa inyo. Wala naman ako ibang gusto ko. Magkakasama lang kayong tatlo. Yun lang, Papa Jack. Good luck sa inyo mag-iina, ha? Ako bilang kaibigan mo, I wish that you get what you want.
Because what you want is never the wrong thing. Thank you po. Thank you, Papa Josh. Well, thank you very much for calling. Thank you po. Bye-bye. Papa, thank you.